Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, narito kami, Panginoon, sa umagang ito para mag-aral sa iyong salita. Basan mo po, Panginoon, ang taga-subaybay at taga-pakinig nitong minsay na to, nga sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 22 hanggang 28. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. Si Jesus ay nagpatuloy sa kanyang lakad sa mga bayan at mga nayon na nagtuturo habang naglalakad, habang naglalakbay patungo sa Jerusalem. Ito ang sinasabi. Si Jesucristo ay patuloy nga nagtuturo, naglalakbay. Yan ang sinasabi rito. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kanyang mga salita para tayo ay makaalam sa kanyang salita, para tayo ay hindi mailigaw. Yan ang ibig sabihin dito. Nagpatuloy pagtuturo ang ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng kanyang salita. Yan ang ibig sabihin dito sa 22. 23, ito ang sinasabi dito sa 23. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, may nagtanong, Panginoon, kukunti ba lang ang maliligtas? Yan ang sabi rito sa 23. Ulitin ko pagbasa. At may nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, kakaunti ba lang ang maliligtas? Yan ang tanong. 24, ito sinasabi dito. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Marami ang nagsisikap na pumasok pero hindi sila nakakapasok. Yan ang sinasabi rito. Marami nga nagsisikap na pumasok sa kaharian ng langit pero hindi nakapasok. Dahil ang mga ginagawa ay masama. Ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Ayaw sumunod sa mga utos ng Diyos. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga, hindi nakapasok.
Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 23. Hindi nakapasok. Pero maraming nagsisikap na pumasok sa makipot na pintuan. Makipot ang papuntang langit. Malapad ang daan papunta sa kapahamakan. Pag masama lagi ang ginagawa mo, papuntang kapahamakan yan. Pag hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, ayan, mahirap makapasok sa makipot na pintuan. Di makapasok. Yan ang ibig sabihin yan. 24. Ito ang sinasabi dito. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makapasok. Anong sinasabi dito sa 24? Nagsisikap talaga na pumasok pero hindi talaga nakapasok. Hindi umabot sa pagkatotoo. Kaya hindi nakapasok. Yan. Magbago tayo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay makapasok sa makipot na pintuan. Marami ang nagsisikap pero hindi makapasok dahil sa kanilang mga ginagawa. Yan. 25. Ito sinasabi dito sa versikulo 25. Kapag tumayo na ang may-aring bahay at maisara na ang pinto, magsisimula kayong tumayo sa labas at tutok-tok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, pagbuksan mo kami. At siya'y sasagot sa inyo, hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Yan ang sinasabi. Isinara ang pinto. Tumutok-tok para pumasok. Pero anong sagot ng Panginoon? Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 25. Di niya kilala itong mga taong ito dahil isinara na ang pinto. Anong ibig sabihin nito? Pag isara na itong mensahe ng Diyos, wala nang maririnig. Isinara na ng Diyos. Wala nang maririnig. Wala nang magmimensahe. Dahil isinara na ng Diyos. Tutok-tok na hindi makapasok. Kaya ngayon, narinig natin itong mensahe na to. Paniwalaan natin ito. Pakinggan natin itong mabuti. Unawaing mabuti. At sunding mabuti ang salita ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, sundin natin. Yan ang gusto ng Diyos. At tayo'y sumunod sa kanyang salita. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay makapasok sa makipot na pintuan. Yan ang ibig sabihin nito. Sa versikulo 25, 26. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 26. Kaya magsisimula kayong
magsabi, kami ay kasama mong kumain at uminom at nagturo ka sa aming mga lansangan. Yan ang sinasabi. Kasamang kumain, kasamang uminom at nagturo sa kanilang lansangan. Pero bakit hindi nakapasok? Yan ang sinasabi rito. Kasamang kumain, kasamang uminom, kasamang sa lansangan. Yan ang sinasabi. Pero hindi nakapasok. Ayan ang palaisipan. Kasama ng Diyos, pero hindi nakapasok. Dahil hindi sumunod sa sinasabi ng Diyos. Hindi naniniwala. Kaya, ang gusto ng Diyos, tayo'y maniwala at sumunod at gumawa ng mabuti. Yan ang gusto ng Diyos para tayo ay makapasok. Ihanda ang ating sarili ngayon. Baka mangyari ito sa atin. Dahil ito, sinasabi ng Diyos, makipot na pintuan. Mahirap pumasok sa makipot na pintuan. Pero, maluwag ang daan papunta sa kapahamakan. Kahit anong gagawin mo, pwede. Maluwag ang daan papunta sa kapahamakan. Kahit ano-anong gagawin mo. Pero, dito sa makipot na daan, mahirap talagang makapasok. Pag masama ang ginagawa mo. Pag ikaw ay hindi nananalig kay Kristo. Pag ikaw ay hindi tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Hindi ka talaga makapasok sa makipot ng pintuan. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, kaibigan. 27. Ito sinasabi dito sa versikulo 27. Subalit, sasabihin niya, hindi ko alam kung saan kayo nang galing. Lumayas kayo, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Ano sinasabi ito? Pinapalayas ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng kasamaan. Kaya huwag tayong gumawa ng masama. Magbago. Makinig sa salita ng Diyos. Maniwala sa salita ng Diyos. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, makapasok na sa makipot ng pintuan. Basta pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapasok sa makipot na pintuan. Kilala ng Diyos yan. Babalikan ng Diyos yan. Kahit patay na yung tao na yan, babalikan ng Diyos yan. Bubuhayin muli ng Diyos. Yan. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid, kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Last verse, 28. Ito sinasabi dito sa 28. Magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin kapag nakita na ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo mismo'y inihahagis sa labas. Mag-iiyakan, tatangis,
Magangalit ang kanyang ipin pag ihagis na sa labas. Anong ibig sabihin nito? Pag ihagis sa labas, ihagis sa lawa na apoy. Ano ang lawa na apoy? Iyon ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 28. Ihahagis ng Panginoon. Ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagsabi sa kanyang salita. Hindi nagkulang sa pangangaral. Ipinahayag ang kanyang salita sa buong mundo para malaman ng tao ang kanyang salita, para makaiwas ang tao sa kapahamakan. Mahirap mapahamak dahil napakainit sa impyerno. Pero ngayong umagang ito, mga kapatid, kaibigan, pag kayo'y nakarinig nitong mensahe na to, pag kayo'y naniniwala, paano ba maligtas ang tao? Sino ba ang tagapagligtas? Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga ipinakilala ko dito sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan lang ang ipinakilala ko, si Jesucristo. Dahil siya ay Panginoon. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan. Sa anong paraan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang gagawin natin. Kaya ang kaligtasan nasa pananalig, nasa pagtanggap kay Kristo. Yan ang gagawin. Manalig, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan mo ay isusulat sa aklat ng buhay. Ayan. Pag naisulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tiyak, makapasok ka sa kaharian ng langit. Dadalhin tayo ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Babalikan tayo ng Diyos. Kahit ilang years ka nang namatay, bubuhayin ka muli ng Diyos para isama niya doon sa kanyang kaharian. Anong kasunod nga gagawin pagkatapos ka tinanggap si Kristo? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Mateo 28, versikulo 19. Magpabautismo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Nakatawid ka sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, pero nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit? May buhay ka na walang hanggan dahil tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay bagong nilalang na. Pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Dati, barumbado ka, ngayon mabait ka na. Dahil bagong nilalang ka na. Patay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan, mga kapatid, kaibigan, ang ibig sabihin yan. Ikaw ay nahimong born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Dahil ito, ipinanganak sa laman, mamamatay ito. Dahil ang laman ay makasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Roma 6, versikulo
23. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya nga, ang sabi, ipanganak muli sa Espiritu. Yan. Lahat ng mga tumanggap kay Kristo, lahat ng nabautismuhan, ipinanganak muli sa Espiritu. Yan ang ibig sabihin yan sa bautismo. Anong gagawin pag matapos ka na bautismuhan? Sundin ang kanyang mga utos. Anong utos ang ipasunod ng Diyos? Yung 10 utos. Dahil ang 10 utos ay isinulat ng Ama sa 2 tapyas na bato. Daliri ang isinulat niya. Hindi ito pwede burahin dahil nakasulat sa 2 tapyas na bato. Yan. Ano ba ang utos na binura? Na sinasabing binura na. Ang utos na binura, yung pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon at iwisik. Hindi na yan ipagawa ng ating Panginoon dahil naganap na niya doon sa krus sa Kalbaryo. Yan ang binura na utos. Yan. Anong sabi ng Diyos sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Anong sinabi sa versikulo 3? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sabi. Ano pang sinabi ni Kristo? Sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya sinabing binura ko na ang aking utos. Patupad. Pagmahal natin ang Diyos. Dahil ang utos ng Diyos, ito ang nag-identify sa bawat isa sa atin na nakakilala tayo sa Diyos. Hindi na tayo gagawa ng kasamaan. Dahil alam natin ang utos ng Diyos. Pag hindi natin alam ang utos ng Diyos, kahit ano ang ating gagawin. Kaya nga ang ating pinag-aralan dito, mahirap makapasok sa makipot na pintuan. Pag masama ang ginagawa mo, di ka makapasok. Yan, mga kapatid kaibigan. Naunawaan ba natin ito? Itong mensahe na to? Amen. Mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naglagay ang Diyos ng palatandaan na sa kanyang mga utos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Nga totoong nakakilala tayo sa Diyos. Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Pinagpahinga ng Diyos ang ikapitong araw, yung Sabat. Nung natapos niya paglalang ang lahat ng nandito sa mundong ito, pati ang langit at lupa, pati tayo nilalang ng Diyos. Lahat, mga hayop, mga isda, o ano man nandirito sa mundo, nilalang ng Diyos. Anong sinabi? Nung natapos niyang lalangin ang lahat ng nandito sa mundo, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Ipinagpahinga ng Diyos ang ikapitong araw. Ibig bang sabihin ang Diyos ay napagod? Kaya nagpahinga siya? Hindi. Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit sinabing nagpahinga ang Diyos? Sinabi ba matutulog? Hindi tayo matutulog. Magsamba tayo sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit sinabi ng Diyos na palatandaan ang Sabat? Dahil pag totoong nakakilala tayo sa Diyos, sumunod tayo. Tayong mga nilalang ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yan, nasa utos yan. Pang-apat na utos yung Sabat. Nga igalang ang araw ng pamamahinga. Dahil ito ay banal na araw. Binasbasan. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Pag tayo nakakilala sa Diyos. Palatandaan ito ng Diyos. Nga, totoo tayong nakakilala sa Kanya. Ezekiel 20:20.
Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Saan man yan mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22. Bagong langit, bagong lupa. Mananatili ang pangalan mo doon. Dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Anong sinabi sa versikulo 23? Lahat ng bansa pupunta ron. Mababasa mo ron, may Biblia nga, mababasa mo araw ng pamamahinga. May Biblia din na mababasa mo ang Sabat. Katulad nitong Biblia ko, mababasa ang Sabat. Doon, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan, harapan, nakikita natin ang Diyos. Dahil, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa ang sinasabi, hindi lang Israel. Kahit saang bansa, pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pero, mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil, hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun lang ang makapasok roon, ang mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay. Pero, pangalan mo hindi nakasulat, hindi ka makapagsamba roon. Ayan. Kaya, mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi kapag patay na. Dahil ang patay wala nang alam. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Basta hindi ka tumanggap kay Kristo, hindi ka nanalig kay Kristo, tiyak pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Kaya nga, ang sabi, tinuturuan tayo ng Diyos. Ito ang ating pinag-aralan. Ang Diyos nagtuturo. Pinakilala ang tagapagligtas. Nga si Jesucristo, wala nang iba. Dahil ang ating Panginoon ay bugtong na anak. Sinugo ng Ama. Pinapunta dito sa lupa. Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Para tayo ay iligtas sa tiyakang kapahamakan. Ano ang binayad ng kasalanan natin? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang inugas? Dugo ng ating Panginoon. Kaya hindi to kaya bilhin. Kahit sinong mayaman sa mundong ito, ang kaligtasan. Di kaya bilhin to. Dahil buhay ng ating Panginoon, kaya mo bilhin yan? Diyos yan? Oh. Dugo, ang inugas ng ating kasalanan. Yan. Pag nabili pa ito ng mayaman, kaya ito nila bilhin. Pero di mabibili ang kaligtasan. Hindi mabibili. Talaga. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad nito. Ating kasalanan. Maligtas lang tayo. Pag tayo manalig kay Kristo. Pag tayo ay tumanggap kay Kristo. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Dito, ang Diyos ay nagtuturo. Hindi nagkulang ang Diyos sa pagtuturo. Ako, ginamit lang ako bilang instrumento, mga kapatid kaibigan. Hindi ako makapagligtas sa inyo. Pero, pag kayo'y naniniwala nitong salita ng Diyos, kayo ay maliligtas. Dahil buhay ang salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos, matutupad. At magaganap. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo, sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos, huwag natin
Lapastanganin ang utos ng Diyos, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Para hindi tayo magka-problema sa oras ng paghukom. Ay, talaga, magka-problema talaga. Pag binura mo ang utos ng Diyos, problemado ka. Bakit? Anong sinabi? Sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Versikulo 22, anong sinabi? Maraming nangatuwiran. Ipinakita nila ang kanilang mga ginagawa nila. Ang sabi, nangaral po kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala, mga kababalaghan sa pangalan mo. Mga ngaral, may hawak na Biblia. Palayas ng demonyo, gumawa ng mga himala. Pero anong sabi ng Diyos? Sa versikulo 23, kailan may hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Itong ating pinag-aralan. Makipot na pintuan. Ito, ating pinag-aralan. Yan ang sasabihin ng Diyos. Sabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag na tayo gumawa ng masama. Magbago. Gumawa tayo ng mabuti. Magsalita tayo ng mabuti. Yan, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin itong mensahe nito dahil ito ay katotohanan. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, kaibigan. Basta buhay pa tayo, may pag-asa. Ako, marami rin akong nagawang mga pagkakasala. Pero, nung nakilala ko ang ating Panginoon, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Iniwan ko ang lahat ng mga ginagawa kong masama. Dahil ayaw ko nga mapahamak. Kaya nandito ako ngayon, nagpahayag sa salita ng Diyos. Kung sino mang nakakilala sa akin, magtaka, bakit nagkaganyan ako nga dati. Makita ako, minsan natulog ako sa tabing kalsada, sa sobrang kalasingan. Magdamag ako sa beer house, sa sobrang kalasingan. Makita ako sa mga sabungan. Dahil ako'y mahilig sa sabong, magtatari ako ng mga manok. Mahilig ako sa pusoy, mahilig din ako sa tungit. Ayan. Ayan ang mga ginawag-gawa ko dati. Iniwan ko. Dahil ayaw ng Diyos na ganyan ang gagawin ko. Binubuksan ng Diyos ang aking kaisipan, ang aking puso, nga maluwag kong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nagpabautismo ako. Nalaman ko ang kanyang mga utos. Kaya narito ako ngayon, mga kapatid, kaibigan. Huwag niyo ako tingnan dahil pag yung nakaraan ko ang titingnan niyo, matisod kayo. Paniwalaan nyo lang itong salita ng Diyos na itinuturo dito. Huwag mo tingnan ang sarili ko. Pero ako'y humingi na ng tawad ng ating Panginoon. Lahat ng kasalanan kaya patawarin ng Diyos. Pag ikaw ay sincero nga humingi ng tawad sa Kanya, patawarin ka ng Diyos. Kung ano man ang mga ginagawa mong kasalanan, patawarin ka ng Diyos. Huwag mo na lang ulitin ang mga ginagawa mong masama. Yan mga kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Pero mga kapatid, kaibigan, may mapahamak talaga. Dahil ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Hanggang dito na lang, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel.
para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen.